Weigo, tama na muna yan. Pinapatawag tayo ni tatay. Sandali, tatapusin ko lang tong niluluto ko. 6 na taon mo na yang ginagawa. Kailangan mo na ring magpahinga. Weigo. Simula bukas. Sa kuya mo na mapupunta ang tindahan. Bakit sa kanya? Siya ang panganay. Natural lang yon. 6 na taon akong nagpapakasipag araw at gabi. Samantalang siya, kahit isang araw hindi nagtrabaho. Kapatid, iisang pamilya naman tayo. Huwag na nating pag-awayan kung kanino to. Kahit nga kung gaano kalakas ang apoy sa pagluluto, hindi mo alam. Nariyan naman ang libro ng resipe ni Lolo. Bakit, hindi ko ba kayang matutunan yan? Linawin muna natin ang tungkol sa pera. Kulang ng 80 noong Marso 12. Kulang na naman ng 120 noong Mayo 7. Kailanman, hindi ako nandaraya sa listahan. Pinagbibintangan mo lang ako. Nakasulat dito ang lahat ng petsa at timbang. Lakas ng loob mong sabihing hindi mo kinuha. Walang utang na loob, pagkatapos ka naming palakihin ng ganito. Nagnanakaw ka pa sa sarili mong pamilya. Simula sa araw na to, ang tindahan at ang libro ng resipe ay mapupunta na kay Weidong. Kunin mo ang lahat ng gamit mo ngayon din. Huwag ka nang tutuntong pa sa bahay na to. Huwag mong kalimutang bayaran ang utang mo at huwag mo kaming tatakbuhan. Xiaomin, ako. Pinuntahan ako ni Ate Quifen. Anong sinabi niya sa iyo? Sinabi niyang kinuha mo raw ang kinita ng tindahan. Ipon ko yan mula sa 6 na taong pagpapakasipag ko gabit araw. Xiaomin, bigyan mo muna ako ng kaunting oras. Buong magdamag na nag-usap ang mga magulang ko kagabi. Anong sinabi nila? Sabi nila wala ka raw permanenteng trabaho. At ngayon, nawala pa ang tindahan mo. Hindi ko kayang mamuhay ng ganito kasama ka habang buhay. Heto, ibabalik ko na sa iyo. Ano bang klaseng bagay ito? Ilang gramo ng star anise? Kumusta naman ang lakas ng apoy? Nakuha mo ba ang sikreto? Kailangan na nating magbukas ng tindahan bukas. Bakit ka nagmamadali? Pag-aaralan ko muna ulit. Kung hindi talaga kaya, kumuha na lang tayo ng kusinero para kopyahin ang gawa natin. Hindi naman malaking pera ang magagastos dun. Huwag na, kaya ko na ito mag-isa. Akala mo ba mahihirapan ako sa ganitong kasimpleng bagay? Ang mga pag-aari ko, mas pipiliin ko pang mabulok na lang sa lupa. Kaysa naman ibigay ko sa kanila. Dito muna tayo matulog ngayong gabi para makaraos. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay mabuhay muna tayo. Medyo liblib nga lang ang lugar na ito. Pero basta may daanan, may tao pa rin naman. Iho, dito ka ba natulog kagabi? Tatang, gusto ko sanang upahan ng matagalan itong kubo. Magkano ito sa isang buwan? Para sa lumang lugar na ito, magbayad ka na lang ng 10 piso kada buwan. Magbayad ka muna para sa 3 buwan. Magtatayo ako rito ng pwesto para magbenta ng mga nilagang ulam na may pampalasa. Pwede pa namang gamitin ang balon sa bakuran. Matamis at sariwa pa ang tubig doon. Magkano ang benta mo sa karne ng ulo ng baboy? 15. Sige, magkano naman itong isa? Wow, ang bango naman, bigyan mo nga ako ng 100 gramo para matikman. Tatang, tikman niyo po, libre lang iyan. Ayos, ayos, ayos. Saktong-sakto ang lasa. Hindi pwedeng libre lang ito. Hiwaan mo pa ako ng 250 gramo para pangpulutan ko pag-uwi. Tatang, kung masarap po, tulungan niyo naman akong irekomenda ito sa iba. Huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa lahat ng mga kakilala ko. Iho, magkano ang kalahating kilo ng nilagang karne mo? Ang karne ng ulo ng baboy ay piso at 50 sentimo. Ang tainga naman ay 2 piso. Ang dila naman ay 2 piso at 50 sentimo. Hiwaan mo ako ng 100 gramo ng karne ng ulo ng baboy. Para matikman ng bata. Napakasarap nga talaga nito. Medyo liblib nga lang talaga ang lugar na ito. Kapag hindi pa ito nabenta ngayon, hindi na ito sariwa bukas. Tikman mo, libre naman. Hoy, ang sarap nito ah.
Kung nagustuhan mo, bumili ka ulit sa susunod. Masarap nga talaga siya, kaso masyadong malayo, sa susunod na lang kapag napadaan ako ulit. Ano yung amoy na iyon, napakabango naman. Mayroon pa ba? Heto na ang huling ilang piraso, tikman ninyo. Ang lasang ito ay parang kinain ko noong bata pa ako. Kamusta ang lasa? Napakabango naman, nandito ka ba araw-araw? Araw-araw po akong nandito, pumunta lang kayo kahit kailan ninyo gusto. Kayo po ba yung tumikim kahapon? Naalala ko na. Ito ang Lao Chenji. Tama, ito nga ang saktong timpla. Kaparehong-kapareho talaga ng sa Lao Chenji. Nakakain ka na ba sa Lao Chenji? Nakakain ka na ba sa Lao Chenji? Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Hindi ko na muling natikman ang lasang ito. Bigyan mo ako ng 8 kilo. 8 kilo po, kaya ninyong ubusin yan. Iuwi ko ito para sa mga tropa ko. Kaming mga driver ay mahilig talaga sa ganitong pagkain. Iho! Ano ang kaugnayan mo sa Lao Chenji? Chen ang apelyido ko. Lolo ko si Chen Laojian. Kaya pala. Ang lasang ito, hindi ito basta-basta magagawa ng kahit sino lang. O nga pala, ako si Zedefa. Driver ako ng kargamento. Araw-araw akong dumadaan dito. Kuya Zhou, salamat po sa suporta ninyo. Walang anuman yun. Sayang ang galing mo sa pagluluto kung mananatili ka lang sa ganitong bulok na lugar. Sasabihin ko ito sa mga tropa ko. Siguradong may pupunta sa iyo bukas para bumili. Boss Chen, gaya pa rin ang dati. Kalahating kilo ng tainga ng baboy, hiwain mo ng pahaba. Ang dila naman ay hiwain mo ng makapal. Masyadong manipis noong nakaraan, medyo bitin. Ako kaya ang unang nakatikim niyan sa kanya. Inirekomenda ni Kuya Zhu. Pabili nga ng 3 kilong ulo ng baboy. Tito Zhang may 20% diskwento ngayon. Sino ba yan? Boss, may nangyaring masama. Ano na naman ba yan? Ang lakas ng benta ng kapatid mo sa pwesto niya sa tapat ng bodega ng bigas. Nagsilipatan na sa kanya ang mga suki natin. Ano naman ang ibebenta niya? Wala nga siyang kahit isang kaldero. Kinuha niya yung sirang kaldero ng lolo mo. Sinunod ko naman yung nasa libro. Saan ba nagkamali? Ano namang mapapala mo kung magbabasa ka lang? Kailangan nating agawin ang mga customer niya. Paano naman natin gagawin yun? May permit ba siya? Nagbebenta lang siya sa tabi-tabi sa tapat ng bodega ng bigas. Wala siyang business permit. Nga. Si Mabiao ang namamahala sa lugar na yun. Mabuti ang samahan namin nun. Kuya Biao, para sa iyo ang tagay na ito. Umaasa ako sa tulong mo mula ngayon. Sige, sabihin mo na kung anong kailangan mo. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Nagtatayo ng pwesto ang kapatid ko sa timog na bahagi ng lungsod. Inaagaw niya ang mga customer ko. Ikaw ang namamahala sa lugar na yun. At ano naman ngayon? Kuya Biao, wala siyang business permit. Ilegal ang negosyo niya. Madali lang yan. Kuya Biao, kapag nagtagumpay tayo, bibigyan kita ng 30% ng kita ko buwan-buwan. 30%. Magkano ba ang kinikita ng pwesto mo ngayon sa loob ng 1 buwan? Kapag napaalis na natin siya, hindi bababa sa 2 hanggang 3,000 kada buwan. 30% ng 2 hanggang 3,000. Mga 1,000 lang pala. Kuya Biao, iba pa ang matatanggap mo kapag may mga okasyon at pista. Sisiguraduhin kong sulit ang tulong mo. Sige, isang tawag ko lang yan. Napakaasahan mo talaga, Kuya Biao. Bukas papatingnan ko iyan sa mga tao ko. Sige, magmatigas ka pa. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang magmatigas. Ngayong wala siyang lisensya at walang backer. Tingnan natin kung saan siya tatakbo ngayon. Sino rito ang may-ari ng pwesto? May nag-report na nagpapatakbo ka ng walang lisensya. Bakit po, ano pong problema sa akin? Nakatanggap kami ng report na nagtitinda ka ng walang lisensya. Ayon sa patakaran, kailangan mong isara muna ang pwesto mo. Chen, hindi naman sa pinahihirapan kita. Ang patakaran ay patakaran. Maayos naman silang nagtitinda rito. Bakit kailangan pang ipasara ang pwesto nila? May alam ka ba sa kaligtasan ng pagkain? Sino ang mananagot kapag nagkaproblema sa pagkain? Naku, ano po ang nangyayari rito? Bumalik ka na lang kapag kumpleto na ang mga papeles mo. Huwag mo na akong pabalikin sa pangalawang pagkakataon. Kilala ko ang taong iyon. Siya ang siga sa palengke. Tiyak na may nagsasabotahe sa atin, Weigo. Lolo, pakibantayan muna ang mga gamit ko. Pupunta muna ako sa tanggapan ng komersyo. Gusto ko sanang kumuha ng lisensya para sa negosyo. Para sa nagbebenta ng lutong ulam.
Sagutan mo ang form na ito at bumalik kapag kumpleto na ang mga kinakailangan. Paano po kumuha ng patunay ng lokasyon ng negosyo? Kailangan ng titulo ng lupa o kaya ay formal na kontrata sa pag-upa. Dapat may selyo o pirma ng may-ari ng pwesto. Pansamantala ko lang po kasing inuupahan ang pwesto. Paano po kung walang titulo ng lupa? Kung ganoon hindi iyan maaaring iproseso. Dapat ay formal na pwesto na may maayos na titulo. Paano naman po ang permit sa kalusugan? Pwede po bang ito muna ang asikasuhin ko? Kailangan din ng permanenteng pwesto para sa permit na iyan. Kung wala kang permanenteng pwesto ano naman ang inspeksyonin namin? Weigyo. Ipinasara raw ang pwesto mo. Hindi natin maasikaso dahil walang lisensya. Walang titulo ng lupa ang bodega ng bigas. Ang hayop na si Mabiao na iyon. Nanghihingi siya ng pera para sa proteksyon. May lisensya ba? Walang silbi ang magalit. Kailangan nating humanap ng ibang lugar. Humanap tayo ng lugar na hindi hawak ni Mabiao. Sakop niya ang buong timog na bahagi ng lungsod. Saan pa ba tayo pwedeng pumunta? Sa night market malapit sa terminal ng bus. Anong meron doon sa night market? May pangkalahatang lisensya sa pagnenegosyo roon. Kahit walang lisensya hindi ka rin pakikialaman doon. Magkano ang renta sa pwesto? 200 sa isang buwan. Sasamahan kita doon bukas para tingnan. Sige bukas tingnan natin. Susunduin kita bukas ng umaga. Tito Liu. Kasama ko na yung kaibigang sinasabi ko sa inyo. Nagtitinda ng nilagang karne na may sarsa. Stall para sa mga ulam sa night market. Isang pwesto na lang ang natitira. Magkano ang deposito? Magbabayad na ako ngayon din. 600 para sa 3 buwang deposito. 200 kada buwan ang bayad sa pwesto. Seksyon NIS pang 17. Katabi lang ng pwesto ng noodles. Pwede nang mag-ayos simula alas 5 ng hapon araw-araw. Dapat nakaligpit na bago mag alas 12 ng gabi. Pwede ka nang magbenta ngayon. Magdala ka ng sarili mong lamesa at upuan. Panatilihing malinis ang pwesto mo. Pwede ka nang magbenta ngayon. Ayos simulan na natin mamayang gabi. Wala pa nga lang akong lamesa at upuan. Nasa bodega pa yung mga kaldero at mga sangkap. Kailangan pang balikan doon. May mga ditupi akong lamesa at upuan sa sasakyan ko. Ipahiram ko muna sa iyo ito. Tutulungan na kitang hakutin yung mga kaldero at sangkap mo. Salamat Kuya Zhu. Huwag mo nang isipin iyon. Tara buhatin na natin ang mga gamit. O bago ka rito ah. Ang bango naman yan. Nagbebenta ng masarap na ulam. Unang araw ko ngayon. Ikaw pala yung galing sa bodega ng bigas sa timog ng lungsod. Nabanggit ka na sa akin ni Kuya Zhu. Sabihin mo lang sa akin kung kulang ka sa mesa at upuan. Marami ako niyan. Boss, magkano po itong karne? 1 piso ang karne ng ulo ng baboy. 2 piso sa 5 tenga. Pabili ng kalahating kilo ng pisngi ng baboy. Hiwain mo ng manipis, kakainin ko sa sasakyan. Ang sarap, mas masarap pa to kaysa sa tindahan doon sa silangang kalye. Panalo talaga kapag pinagsama ang karne at liangpi. Bilhin ng sabay sa 2 tindahan. Nandito ka ba araw-araw? Gusto ko ulit bumili pagbalik ko sa susunod na linggo. Araw-araw mula alas 5 hanggang alas 12. Sasabihin ko sa mga tao sa amin. Tungkol sa sarap ng timpla mo. Siguradong pag-aagawan nila ito kapag inuwi ko. Tingnan mo nga itong binili ko sa pwesto ng kapatid mo. Bakit ba siya lumipat doon sa night market? Sabi ng mga tao. Humaba na raw ang pila sa pwesto niya hanggang sa katabi. Ano namang mapapala mo kung ipasara mo lang ang bulok niyang pwesto? Bakit ka ba nagmamadali? Malalaman din natin ang sikreto ng timpla niya balang araw. Iisang ama lang naman ang nagturo sa amin. Marunong siya pero ako hindi. Hindi ama ang nagturo niyan. Ang lolo mo ang nagturo niyan. Hay! Xiao Chen, paubos na ang mga sangkap mo kahit alas 7 pa lang. Masyadong mahal ang pakyawan dito. Baka masayang lang kapag marami ang binili ko. Mas mura doon sa pamilihan ng pakyawan sa kabilang bayan. Bakit hindi ka doon bumili? 40 li ang layo. Inaabot ng kalahating araw ang balikan kaya maantala ang pagtitinda ko. Hindi ba doon din naman dumadaan si Kuya Zhu araw-araw? Ipasabay mo na lang sa kanya habang pabalik siya. Marami na akong utang na loob sa kanya. Bakit ka pa nahihiya kay Kuya Zhu? Tiyak na tutulungan ka niya kapag nakiusap ka. Kapag hindi pa natin naayos ang pagkukunan ng paninda, hindi na tayo aabot sa katapusan ng buwang ito. Weigo. Binili ko lang sa tabi-tabi habang mainit pa. Kagabi sinabi sa akin ni Ate Zhang ang tungkol sa pagkuha mo ng paninda. Mabilis talaga ang bibig niya. Hindi ko pa alam kung paano ko sasabihin sa iyo. Bakit naman mahihirapan kang magsalita?
Araw-araw naman akong bumabiyahe sa kabilang bayan. Nadadaanan ko naman talaga. Kada biyahe ang bayad sa paghahatid. Hindi pwedeng bumiyahe ka ng walang bayad. Huwag mo nang banggitin ang bayad sa biyahe. Pabalik naman ay walang laman ang sasakyan ko. Hindi pwede yon. Hindi ko kayang samantalahin ang kabaitan mo, makokonsensya ako. O kaya ganito na lang, mag-iwan ka ng 2 kilo ng braised pork kada biyahe. Iuwi mo para pang merienda ng anak mo. Sige, 3 kilo kada biyahe. Ang dagdag na 1 kilo ay libre ko na para kay Xiaozu. Sige Dale, bukas ilista mo kung anong paninda ang kailangan mo. Ilista mo kung ilang kilo at ibigay mo sa akin. 40 kilo ng ulo ng baboy. 15 kilo ng tenga. 40 kilo ang bilis naman lumaki ng negosyo mo. Maraming tao sa night market. Kulang pa nga ang ganitong karaming paninda. Huwag kang mag-alala bago mag-alauna ng hapon bukas. Ihahatid ko na sa pwesto mo. Siguradong sariwa. Halika, mag-celebrate muna tayo. 20 taon na akong bumabiyahe. Maagang pumanaw ang misis ko. Kaming mag-ama na lang ang natira at umaasa lang kami sa sasakyang ito para mabuhay. Ilang taon na ba si Xiaozu? Kumusta naman ang pag-aaral niya? Grade 8 na siya, okay naman ang mga grado niya. Medyo magastos lang talaga. Kapag ganito palagi ang takbo ng negosyo, hindi na sapat ang isang pwesto sa night market. Nag-ipon ako dahil gusto kong umupa ng totoong tindahan. Tama yan, kailangan may sarili kang pwesto. Pansamantala lang naman kasi ang sa night market. May isang beses na bumibiyahe ako sa malayo. Napakalaki ng takot ng driver na iyon sa akin. Akala niya holdeper ako. Hahaha, uy. Iba talaga kayong dalawa uminom. Parang tunay na magkapatid. Section ni numero 2. 20 metro kwadrado, may tubig at kuryente. Ang upa para sa 6 na buwan ay 2,100. Deposito sa pagsasaayos ay 500. Pakibilang nga po. Punan mo ang mga dokumento para sa lisensya tapos isumite mo rito. Kung may problema, lapitan mo lang ako diretsyo. Pwede bang mag-ayos na kami ng pwesto bago pa lumabas ang lisensya? Heto na ang susi mo, kaya pwede ka nang pumasok kahit kailan. Weigo, nandito ang mga tropa para suportahan ka. 2 gin ng karne ng ulo ng baboy. Hiwain mo ng makapal. Halika rito nga ang tindahang iyon. Ano ang pinipilaan nila? Anong klaseng tindahan ito, bakit ang daming tao? Hindi mo pa ba nakakain ang putaheng luway ni Weigo? Tol, tingnan mo naman ang dagsa ng tao. Umabot na ang pila hanggang sa dulo ng kalye. 30 taon na akong kumakain ng luway. Sa iyo lang talaga ang may pinakamasarap at totoong lasa. Lolo, balik-balik po kayo rito. Nandito na po ako araw-araw simula ngayon. Xiao Chen, hulaan mo kung magkano ang kinita natin ngayon. 460 po sa isang araw. 460 kahit pumunta pa ako sa kabisera ng probinsya. Hindi ko pa rin kikitain ang ganyang halaga. Doblehin natin ang ihandang paninda bukas. Kulang ang paninda natin para sa araw na ito. Boss Chen, yayaman ka na nito. Unang araw pa lang naman ito. Dahil lang ito sa tulong ninyong lahat. Kukunin ko na mamayang gabi ang paninda natin bukas, kaya ilista mo na. Gusto mo bang ubusin ang lahat ng ulo ng baboy sa buong bayan? Tara, ililibre ko kayong lahat sa restaurant. Xiao Chen, yung babae kanina, hindi ba asawa ng kuya mo yun? Hayaan mo na siya. Xiao Chen, nakita mo ba? Malinaw na inaagaw ng katapat nating tunay na Chenji ang ating mga mamimili. Nakita ko. Wala ka bang gagawin doon? Sinulat niya doon na pamana pa raw ng pamilya nila. Pero ikaw naman talaga ang totoong natuto sa pagluluto nito. Walang saysay ang daldalan. Lasa ang habol ng mga customer. Nagtanong-tanong ako tungkol sa chef sa tapat. Retirado siya sa gobyerno sa syudad, fan ang apelyido. Sino ang kumuha sa kanya? Nahanap siya ng kuya mo gamit ang koneksyon ni Mabiao. Halos pareho naman ang amoy. At kalahati pa ang presyo sa kabila. Tikman mo at malalaman mong malayo ang tunay na lasa. Kaunti lang ang tao ngayon. Paano kung kalahating presyo pa rin siya bukas? Hindi tatagal ng 3 araw ang kalahating presyo. Hindi kakayanin ng puhunan niya. Paano kung patuloy siyang magbenta kahit nalulugi? Hindi nagsisinungaling ang lasa. Tingnan natin pagkalipas ng 3 araw. Malayong malayo. Doon, matagal na nananatili ang lasa sa dila. Pero ang sa iyo, pagkalunok pa lang nawawala na agad. Magkano lang ba ang nabenta natin ngayon? Kulang pa pambayad sa renta. Mang Fan, kaya mo ba talaga o hindi?
Sinunod ko naman ng maigi ang nakasulat sa kwaderno. Walang kahit isang hakbang na lumaktaw. Bakit iba pa rin ang lasa, saan nagkaiba? May sarili siyang tiyempo at kontrol sa apoy. Hindi iyan basta-basta matututunan sa libro lang. Anong ibig mong sabihin? Hindi kumpleto ang nakasulat sa kwaderno. Sa teknik at kontrol sa apoy nakukuha ang lasa. Nasa utak niya ang sikreto. Wala sa papel. Sinadya iyon ng matanda. Puro paimbabaw lang ang isinulat niya. Huwag kang mag-alala ang mga wala sa kwaderno. Nakikita naman ng mga tauhan niya. Ibig mong sabihin, piratahin natin ang mga tauhan niya. Chef Fan, magpatuloy ka muna sa pagluluto. Makakahanap din tayo ng paraan mamaya. Ate Zhang, nakabili ka na ba ng ulam kay Weigo? Naman, masarap ang lasa, bakit? Atin-atin lang ito, may inihahalo siya sa karne niya. Kung hindi, bakit magiging napakabangon yon? Anong inihalo niya? Chemical na pampalasa. Nagtain ng 2 araw ang kamag-anak ko pagkakain yan. Hala, talaga ba? Bumili pa naman ako ng kalahating kilo para sa anak ko. Pinaaalalahanan lang naman kita dahil nagmamalasakit ako sa iyo. Nasa sa iyo na kung maniniwala ka. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Kahapon, pagkakain ng ulam sa Weigo. Pag-uwi, nagsusuka at nagtatay agad. Sa panahon na yon, kung ano-ano na lang ang inihahalo nila. May bali-balita sa labas na may inihahalo kang mga additive sa karne mo. Seryoso ba? Hindi kahit isang butil, wala akong inihalong ganyan. Naniniwala ako sa iyo. Pero sabi ng asawa ko, may sumakit daw ang tiyan pagkakain yan. Kaya ayaw niya akong pabilhin. Ayos lang, malilinawan din ang lahat pagkalipas ng 2 araw. Ang hipag mo ang nagkakalat ng chismis. Kumuha pa nga siya ng tao para magkunwaring sumasakit ang tiyan sa tapat ng pinto. Sigurado ka bang siya nga? Nakita ko mismo sa sarili kong mga mata na may ibinubulong siya doon sa may tindahan ng gulay. At ang nagkukunwaring may sakit sa tapat ng pinto, pinsan niya iyon. Anak ko ito. Sumakit ang lalamunan niya pagkakain. Gusto ko ng paliwanag. Walang problema sa karne ko. Iba ang dahilan kung bakit sumasakit ang lalamunan niya. Paano naman ang mga bali-balitang kumakalat sa labas? Gawa-gawa lang iyon at walang basehan. Ipatites ko ito sa health center sa harap ng maraming tao. Kapag may nakitang problema, isasara ko ang tindahan at tatanggapin ang parusa. Hihilingin ko na suriin ang lahat ng mga produkto namin. Mas mabilis, mas mabuti. Kusang loob ka bang nagpapapasuri? At hindi dahil may nagreklamo sa iyo. Kusang loob ko itong hiling. Dapat ay bukas sa publiko ang buong proseso ng pagsusuri. Sa makalawa ng 10:00 ng umaga, kukuha ng sample doon mismo sa pwesto. Lalabas agad ang resulta roon mismo. Aabangan ko iyan. Sige, lumapit pa kayo rito. Para makita ninyong mabuti mamaya. Handa na ang lahat ng mga gagamitin, malaya ninyong masusuri. Buong star anise. Binili lang ng pakyawan sa tingi ang tindahan. Cinnamon at black cardamom. Mga pampalasa sa sarsa na may basehang angelica root. Ito ay pagsusuri para sa nitrite at pangkulay. Lalabas ang resulta sa loob ng 15 minuto. Sino ba namang nakakaalam kung pinalitan ba nila ang mga sangkap bago nito? Gumagamit lang sila ng magagandang klase kapag may inspeksyon. Nakikita ko ng malinaw kung anong mga sangkap ang ginagamit niya araw-araw. Magtanong muna kayo sa akin bago kayo magpakalat ng chismis. Saksi rin ako riyan. Mula noong nasa night market pa siya hanggang ngayon, hindi pa siya nagpapalit ng mga sangkap. Walang nakitang nitrete o pangkulay. Konklusyon, ligtas at pumasa ang lahat. Mabuti naman. Salamat sa inyong pagod at serbisyo. Narinig niyo ba, pasado ang lahat, sino ngayon ang nagkakalat ng chismis? Kunin mo ang report at isampal mo sa mukha nila. Mag-post ka ng tig-iisang kopya sa may silangang gate at timog gate, para makita ng mga taong pumapasok at lumalabas. Pabili nga ng kalahating kilo ng karne ng ulo ng baboy. Naniwala kasi ako sa mga chismis noong nakaraang araw. Pasensya na talaga. Ayos lang yan, bumalik-balik ka na lang dito. Sabi ko pa naman noong una may problema rito sa pagkain mo. Matapos kong makita ang report, napagtanto kong ang daldal ko pala at ang dumi ng bibig ko. Bibili ako ng kalahating kilo para makahingi ng tawad. Gawin mo ng 1 kilo, hahaha. Pabili ng 1 kapat ng kilo ng tainga ng baboy. Hindi ko sana pinaniwalaan ang mga sinabi ng iba noong mga nakaraang araw. Libre ko na ito sa inyo. Sa susunod na may magkalat na naman ng chismis, tulungan niyo naman akong magsalita para ipagtanggol ako. Naman, asahan mo yan. Nagdidikit si Ate Zhang ng mga report kahit saan. Alam na ng buong bayan na wala siyang ginagawang masama. Mga walang silbi, lahat kayo mga walang silbi. Hindi na gumagana ang mga chismis.
Mas sumisikat pa siya ngayon kay Sarati. Anong gagawin natin? Habang pinapanood natin siyang palaki ng palaki ang negosyo. Kung hindi natin mareresolba ang problema sa lasa, wala ring silbi ang kahit anong gawin natin. Hindi ba sabi mo yung kontrol niya sa apoy? At ang tiyempo ay hindi basta-basta magagaya. Hindi ko kayang gayahin o matutunan yan. Pero ang mga tauhan niya, nakikita yan araw-araw. Tiyak na matatandaan nila yan. 20 kilo. Nagtaas ng presyo sa kabilang bayan kaya matagal ko silang tinawaran bago ko na ibaba ang presyo. Salamat sa pagod mo Kuya Zu. Yung 1.5 kilo mo hiniwa ko na at inilagay sa tabi ng kaldero. Tuwing kumakain ako pakiramdam ko mas masarap kaysa noong nakaraan. Ano bang palihim mong idinagdag? Idinagdag ko ang 6 na taon ng pagsisikap. Sige, hahabulin ko pa ang delivery ngayong hapon. Babalik ako mamayang gabi. May may-ari ng kainan na nagtanong tungkol sa iyo kanina. Kung tumatanggap ka ba ng pakyawan, papuntahin mo siya rito mamayang hapon. Hindi naman kailangang madaliin ang tungkol sa pakyawan. Siguraduhin muna nating sapat ang para sa mga tingi ang customer. Ikaw talaga masyado kang sigurista. Kapag hindi pa tayo nagpalawak baka ireklamo mo ng masikip ang pwesto natin. 3:00 hanggang 7:00 walang tigil ang trabaho bago mag-uwian. Ang mga handang magtiis lang ang maiiwan. 3:00 hindi ba madaling araw pa iyon? Magkano ang sahod sa isang buwan? 150 kasama na ang isang tanghalian. Hindi ako takot gumising ng maaga. Mas maaga pa nga kaming nagbebenta ng tokwa sa bahay, kaya kayang-kaya ko iyan. Kaya kong maghugas at maglinis. Hindi ko lang kaya ang mga mabibigat na trabaho. Kayo na po ang bahalang mag-ayos ng schedule. Kuya Chen, kaya ko pong gawin ang kahit ano. Kahit ano pong ipagawa ninyo ay gagawin ko. Si Mang Son ang magwawalis at maghihiwa ng karne. Si Lolo ang maghugas ng mga paninda. Si Xiao man naman ang mag-aaral maghanda ng mga sangkap. Magsuot ka ng lumang damit bukas dahil tiyak na matatalsikan ka ng mantika. Hanguin ang karne ng ulo ng baboy at banlawan ng 3 beses. Kuskusing mabuti sa bawat banlaw para malinis. Tanggalin mo yung kulani sa likod ng tenga. Hindi dapat maiwan iyan. Suriin mong mabuti ang bawat isa. Kapag may nakaligta ang isa at nakain ng customer sisirain yan ang pangalan natin. Nagdala ako ng sarili kong kutsilyo. Mas matalas ito kaysa sa gamit mo ngayon. Nanonood ka nga pero huwag mong hahayaang nakatingga ang mga kamay mo. Balatan mo yung mga tsao ko sa basket. Pwede na ang batang ito. Mas matatag ang kamay kaysa sa paa. Tikman mo at tandaan mo ang lasang ito. Kuya Chen, ang bango nito. 100 beses na mas masarap ito kaysa sa binibenta sa probinsya ko. Iwi mo para panghapunan. Kainin mo yan at huwag mong tipirin. Salamat Kuya Chen. Nakakuha ng mabuting apprentice si Xiao Chen. Mas masipag pa sa iyo. Anong tinitingin-tingin mo? Sige na dahan-dahan lang masakit. Pag sinabi kong umalis ka, umalis ka. Bakit ang dami mong sinasabi? Boss, luto na ba yung akin? Luto na, heto na. Xiao Chen, yung lalaki at babae na dumaan kaninang hapon. Nakita mo ba sila? Pinsan siya ni Mabiao. Napakalupit niyan sa kooperatiba. Pinsan ni Mabiao. Yung dating nobya niyan binugbog kaya lumayas. Nabali pa nga ang tulay ng ilong. Huwag ka nang makialam sa buhay ng iba. Sige, hindi ko nababanggitin. Umuwi ka na ng maaga para makapagpahinga. Bukas ulit. Kuya Chen, pwede. Pwede bang mag-advance muna ng kalahating buwang sweldo? May problema kasi sa bahay. Kulang pa ng 200 ang matrikula ng kapatid ko. Ilang beses na kaming kinukulit ng eskwelahan. Heto, kunin mo at ang sobra ay bonus mo na. Kuya Chen, napakarami naman nito. Sabihin mo sa kapatid mo na mag-aral ng mabuti. Mas mahalaga ang pag-aaral kaysa sa ano paman. Kuya Chen, gagalingan ko talaga magtrabaho. Kuya Sun, yung asawa mo doon kay Weigo. Kumusta ang trabaho niya roon? Maayos naman, kaya lang kailangan gumising ng napakaaga. Araw-araw siyang umaalis ng 3:00 ng madaling araw. Balita ko may bago siyang kinuha na bata. Ano nga ulit ang pangalan nun? Si Liu Xiaoman na galing sa probinsya. Napakasipag nga. Kaya lang kulang pa rin ang pambayad sa eskwela ng kapatid niya. Haay, ang hirap talaga ng buhay ng mga kabataan ngayon. Magkano pa ba ang kulang? Sabi ng asawa ko, daang-daan daw. Araw-araw nagtitipid ng husto ang batang yan. Para lang makapagpadala ng pera pa uwi. Saan ba nakatira ang binatang yan? May kamag-anak akong naghahanap ng magbubuhat ng kargamento. Gusto ko sanang tanungin kung papayag siya. Parang doon sa hilera ng mga mabababang bahay sa timog ng palengke.
Naitanong ko na at nalaman ko na. Liu Xiaoman ang pangalan niya. Kulang ng 800 ang matrikula ng kapatid niya. Sobra talagang hikaho sa buhay. Kung 800 lang, madali lang gawa ng paraan yan. Huwag mo siyang kakausapin sa palengke. Kapag may nakakita sa atin, lagot tayo. Ako na ang pupunta mamayang gabi. Ikaw si Xiaoman, di ba? Ako ang kuya ni Weigo. Nandito ako para makipag-usap sa'yo ng sandali. Hindi naman nabanggit sa akin ni Kuya Chen na darating ka. Huwag kang kabahan, gusto ko lang tumulong. Bibigyan kita ng 300 dagdag na kita buwan-buwan. May dagdag pang 1,000 bonus sa katapusan ng taon. O, di may pambayad ka na sa matrikula. Anong klaseng trabaho yan? Araw-araw pagkatapos ng trabaho. Hindi ko magagawa yan, Kuya Chen. Mabait sa akin si Kuya Chen, hindi ko magagawa ang ganitong bagay. 1,000, kunin mo na ngayon din. Sapat na to para sa matrikula at pangtutor ng kapatid mo. Hindi ko magagawa. Ano ba ang sinabi ng kapatid mo sa sulat niya? Kapag hindi pa siya nagbayad ngayon, hindi na siya papayagang kumuha ng pagsusulit, di ba? Ilista mo lang araw-araw at itabi ng maayos. Kukunin ko yan dito minsan sa 1 linggo. Walang makakaalam nito. Ang mga hakbang lang ang ililista ko. Wala na akong ibang gagawin. Basie, kailangang maghintay ng 3 minuto pagkatapos mailagay ang cinnamon bago to ihalo. Kapag napaaga, mapait ang lasa. 3 minuto. Ay simmer ng 40 minuto. Tawagin mo ako kapag isasalin mo na. Sige po. Ako nang bahala rito, Kuya Chen. Ilalagay ang Angelica root 3 minuto pagkatapos ng cinnamon, tapos pakukuluan ng 40 minuto. Ilagay ang star anise kapag nagsisimula ng kumulo ang tubig. Sa alas 4:17 ilalagay ang mga sahog tapos papakuluan ng 40 minuto. Bubuksan ang takip sa alas 5. Papakuluan ng 2 oras ngayon. Mas nanunuot ang lasa kapag bagong recipe ang ginamit. Nailista na ang mga maling hakbang. Xiaoman, pagkatapos mong magligpit ng tinda ngayon. Manatili ka muna sandali. May sasabihin ako sa iyo. Sige po, Kuya Chen. Huwag ka nang pumasok bukas. Ay sisettle ko na ng buo ang sweldo mo. Kuya Chen, ay ikaw. Bakit po? Hindi mababawasan kahit 1 sentimo ang pera mo. Kuya Chen, pasensya na po. Mahusay, bata. Mang Fan, dali, lumabas ka at tingnan mo ito. Iba ang mga hakbang. Binago niya ang paraan ng pagluluto kamakailan. Walang pakialam kung binago niya o hindi. Gayahin lang natin dahil sa pagkakataong ito, ang kasama niya mismo ang kumuha. Detalyado ang pagkakasulat kaya siguradong tama ito. Walang reklamo sa loob ng 6 na buwan. Pinakamataas ang marka sa kalinisan. Ang galing mo talaga, bata. Tio Liu, gusto ko sanang mag-apply. Para sa permanenteng pwesto tuwing umaga at hapon. Katabi lang ng pwesto sa night market. Magtitinda ka rin sa umaga at hapon. Kakayanin mo ba yan ng mag-isa? Kumuha ako ng tauhan. May magbabantay sa umaga at hapon. Ako ang mag-aasikaso sa supply at kalidad. May bakanting pwesto sa area T sa umaga at hapon. Ang deposito ay 600 at 250 kada buwan. Ang deposito kasama ang unang buwan ay may kabuang 850. Bilangin niyo po, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sakto lang ang dugtong sa oras ng night market. Ibig sabihin, buong araw kang magtitinda. Magsisimula na bukas. Kalahating taon na ang nakalipas, nanginginig pa ang kamay mo nung magbayad ka ng deposito. Ngayon, hindi ka man lang kumukurap. Pwede bang ipabalot para madala sa sasakyan? Bigyan mo ako ng kalahating kilo. Yung naka-vacuum pack, kahit iwan ng 1 araw, walang problema. Atson, nasaan si Chen? Hindi na naman siya pumunta ngayon. Nagbukas ng bagong pwesto doon sa may terminal ng bus. Pabalik-balik siya doon sa 2 pwesto. Pagkatapos mag-deliver ng paninda nung umaga, pumupunta agad siya doon para magbantay. 2 pwesto na. Kayod marino talaga ang batang to. Nga, alas 2 pa lang ng madaling araw gising na siya para magluto ng sarsa. Alas 3 ako dumating. May natapos na siyang 1 kaldero. Hinatid na ng maaga ang mga paninda para bukas. Bumaba na naman ng 5 sentimo ang presyo ng ulo ng baboy mula sa kabilang bayan. Sige, sapat na ang batch na ito para sa 2 araw.
Chen, may-ari ng restoran na nagtatanong ng presyong pakyawan. Gusto raw nilang mag-order ng regular. Kakausapin ko siya bukas. Pag-usapan muna natin ang dami at presyo. Kalahating taon na ang nakalipas. Namomroblema ka pa noon sa tapat ng bilihan ng bigas dahil walang bumibili. Ngayon, sila na mismo ang lumalapit para mag-order sa'yo. Sabi ng mga tao sa labas, 2 na raw ang pwesto ng pangalawang anak. Kumikita raw ng ilang libo kada buwan. Puntahan mo nga bukas at tingnan mo. Tingnan mo kung kailangan pa niya ng tauhan doon. Papayagan kaya niya akong magtrabaho doon. Sige, pupuntahan ko bukas para tingnan. Anong sabi niya? Napakaabala niya doon. Nahiya naman akong lumapit. Uy, si Uncle Chen ba yan? Hinahanap niyo po si Weigo. Magliligpit na po kami. Sandali lang po, maghintay lang kayo ng konti. Weigo, nandito ang papa mo para makita ka. Yung makapal na sapatos na ginawa ng nanay mo, hindi na ibigay sa'yo noon. Malamig na ang panahon, isuot mo ito. Iuwi mo na lang yan. Pamilya tayo pero naging pabigla-bigla kami noon. Ngayon, nakatayo ka na sa sarili mong mga paa. Wala naman tayong tahanan. Anong sabi niya? Galit pa rin ba siya? Palipasin muna natin ang ilang araw. Lumalaban na siya ngayon. Hindi na niya kinikilala ang sarili niyang ama. Kuya Biao, noong huling beses na ipinasara natin ang pwesto niya, hindi natin siya napigilan. Ngayon naman, ano sa tingin ninyo? Noong nakaraan, parang isang suntok lang iyon. Ngayon naman, kailangan natin siyang kubkubin sa 3 panig. Kuya Biao, paano natin gagawin iyon? Una, may utang na loob sa akin sila Ushao ng unang administrasyon. Triplehin natin ang upa sa pwesto niya. Pangalawa, kung sino man ang maglakas loob na mag-deliver ng mga paninda sa kanya. Dodoblehin natin ang bayad sa pwesto nila. Isang salita ko lang naman iyon. Umaasa lang siya sa mga trooper ng truck para sa mga paninda niya, na hinahakot pagaling sa kabilang bayan. Dapat maputol din ang rutang iyon. Pangatlo, ikaw naman ang kumilos. Isuplong mo siya dahil sa pagbebenta ng lampas sa kanyang permit. Hilingin mo na suriin ulit ang lisensya niya. Patagalin mo iyon ng kalahating buwan. Kabisado ko na iyan. Bukas na bukas din ay isusumit ko na ang mga dokumento. Sabay-sabay nating hihigpitan ang 3 direksyong ito. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi niya iyan makakayanan. Kuya Biao, kapag nagtagumpay tayo, ang 30% ng tubo. Kulang ang 30%, gawin nating 50%. Sige, 50%. Ganyan na nga ang napagkasunduan natin. Gawin na natin ang kanya-kanya nating trabaho. Makikita na natin ang resulta sa loob ng 1 linggo. Weigo, may nangyaring masama. Bakit? Anong nangyari? May anunsyo ang pamunuan ng merkado. Simula sa susunod na buwan, tataas ng malaki ang upa sa pwesto mo. Sa pwesto ko lang ba tataas? O sa buong section buy? Tingnan mo, sa hanay mo lang na may 6 na pwesto ang tumaas. Ang ibang lugar, hindi man lang tinaasan kahit 1 piso. Si Mabiao, siguradong siya ang may gawa nito. Magkasabot talaga sila nila Ushao ng administrasyon. Unang dagok pa lang ang pagtaas ng renta. May susunod pa riyan. Ano nang gagawin mo niyan? 1,050 kada buwan. Ubos ang lahat ng kita rito. Kakayanin ko muna para makita kung ano pa ang balak niya. Xiao Chen, huwag mo nang ipilit kung hindi mo talaga kaya. Kung talagang hindi na kaya, Ate Zhang kaya niya manggipitin ang renta. Pero hindi niya mapipigilan ang kaldero ko. Ang tigas talaga ng ulo ng batang ito. Mukhang mahihirapan talaga tayo sa pagkakataong ito. Kaninang umaga, ang hipag mo ang nagsumite ng sumbong. Nakita ko iyon mismo ng sarili kong mga mata. Sabay-sabay na dumating ang taas renta, kawalan ng supply, pati ang inspeksyon sa lisensya. Paano na niyan? Walang supply ngayong araw at bukas. Pero hindi pwedeng bakante ang sangkalan natin. Di ba? Nariyan pa naman ang koneksyon kay Kuya Zhu. Boss Chen, may stock pa ba bukas? Bukas mag-uwi si Kuya Zhu ng 1 batch mula sa kabilang bayan. Sa makalawa magiging normal na ulit ang lahat.
Sabi ng asawa ko. May nagbabanta raw sa East Street. Pinapaalis na ako sa trabaho ko rito sa iyo. Ano sa tingin mo? Ayoko sanang umalis. Pero nagtitinda ng tofu ang asawa ko sa East Street. Natatakot siya at naiintindihan ko naman. Umuwi ka muna at pag-usapan yun ni Sun, hindi kita pinipilit. Xiao Chen. Gusto nilang ilayo sa iyo ang mga kasama mo. At paisa-isa silang piliting umalis. Alam ko. May nangyaring masama. Anong nangyari, Kuya Zhu? Na-impound ang sasakyan ko. Sabi nila lumampas daw ako sa limit ng karga at lumabag sa batas. Kailangang magbayad ng multa na 5,000 bago makuha ang sasakyan. Saan nila ito hinuli? Sa tapat ng East Checkpoint ng bayan. Mga tao ito na pinakilos ni Sun Ziqiang. Yung pinsan ni Mabiao. Kuya Zhu, huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Anong nangyari? Bakit ganyan ang hitsura mo? Na-impound ang sasakyan ni Kuya Zhu. At naputol na rin ang daan natin para kumuha ng paninda. Hinarang ako rito kagabi noong alas 11. Sabi nila lumampas daw ako ng 300 kilo sa karga ko. Multa raw ng 5,000 kahit wala namang laman ang sasakyan. Paano naman naging overload yun? Sabi nila ibinase raw sa timbang bago umalis. May sulat na agad sila ng timbang. Hindi ko man lang nga naisampa sa timbangan ang sasakyan. Officer. Ang mga papel para sa pag-impound ng sasakyang ito. Pwede ko bang tingnan? Ikaw ba ang may-ari ng sasakyan? Kung hindi, wala kang karapatang tumingin. Ako ang may-ari, pakita mo sa akin. Nasaan ang resibo ng timbang? Ano ang basihan nyo para sabihing overload ako? Naka-file na sa opisina ang resibo ng timbang. Kung may reklamo ka, pwede kang mag-apela. Pero hindi muna pwedeng galawin ang sasakyan. Kuya Zhu, wala ring mapapala kung magwawala ka rito. Sinadya talaga yung 5,000 piso. Saktong halaga para talagang masaktan ang bulsa mo. Pero hindi naman sapat para magsampa ka ng kaso. Si Sun Ziqiang, ikaw talaga ang pinupuntirya niya. Ginamit lang ako para mapuruhan ka. Ako ang target niya. Nadamay ka patuloy. Eto, may 1,200 piso ako rito. Kunin mo muna to, Ling. Hindi pwede. Hindi mo pa nga nababayaran ang upa sa 2 tindahan mo. Itabi mo na lang tong pera para makaraos ka. Mas mahalaga ang sasakyan mo kaysa sa upa ko. Paano ka kakain kung hindi mo mababawi ang sasakyan mo? 5,000 piso ang kailangan, patak lang sa balde, tong 1,200. Ako na ang gagawa ng paraan. Tanggapin mo muna to. Gagawa ako ng paraan para mabuo ang kulang. 20 taon na akong pumapasada. Ngayon lang ako pinag-initan ng ganito. Mababawi rin natin ang sasakyan. Wala naman silang sapat na ebidensya. Hindi nila to mapapatagal ng husto. Ikaw nga mismo, gipit na. Tapos pinalalakas mo pa ang loob ko. Isantabi muna natin ang tungkol sa sasakyan. May tatanong lang ako sa'yo. Ang mga supplier sa kalapit na bayan. Bukod sa ruta mo, may iba pa bang paraan? Ayaw bumiyahe ng malayo ng mga maliliit na negosyante. Bawal magsakay ng mga sariwang paninda sa bus. Maliban na lang kung ikaw mismo ang maghahatid. Magandang araw po, Tito Chen. Oh, Zeu. Malapit na ang entrance exam mo sa high school, di ba? Kumusta naman ang pag-review mo? Maayos naman po. Sabi ng guro ko, kapag nagsumikap pa ako, makakapasok ako sa unang high school ng bayan. Kuya Zhu, gagawa ako ng paraan para sa multa. Huwag kang mag-alala. Ito ang 500 piso, dagdag sa 1,200 kanina. Ibayad mo muna to para tingnan kung papayag silang ilabas ang sasakyan. Weigyo. May kailangan akong sabihin sa iyo. Sige, sabihin mo. Nagbanta si Mabiao na kapag tinulungan pa kitang maghakot ng kargamento. Sa susunod hindi na sasakyan ang kukunin nila kundi tao na. Ako lang ang tatay ni Xiao Zhu. Kapag may nangyari pa sa akin, paano na ang batang iyon? Naiintindihan ko, mas mahalaga si Xiao Zhu. Weigo, hindi naman sa natatakot ako, kaya lang. Kuya Zhu, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Kung ako rin ang nasa posisyon mo at may Xiao Zhu, ganoon din ang gagawin ko. Kunin mo na ang perang ito, para pambayad sa matrikula sa pagsusulit ni Xiao Zhu. Hindi pwede, ikaw nga mismo ay. Kuya Zhao, hindi ito bayad sa tulong mo. Para ito kay Xiao Zhao, tanggapin mo na. Nagtaas pala ng presyo. Noong nakaraang linggo lang ay piso at kalahati pa ito. Tumaas kasi ang puhunan. Pasensya na po. Xiao Chen, napansin ko ang pwesto mo sa night market. Kakaunti lang ang tao ngayon. Dahil nagtaas ng presyo, nawala ang kalahati ng mga suki. Naubusan ng supply sa kabilang bayan at hindi ligtas magbenta ng galing dito. Ano ang balak mong gawin ngayon? Nag-iisip pa ako. Kung talagang walang paraan, magbibisikleta na lang ako papunta sa kabilang bayan para kumuha ng paninda.
40 ang layo niyan tapos magbibisikleta ka lang. Mapapagod ka lang ng husto pero hindi pa rin sapat iyon para ibenta. Pero mas mabuti na iyon kaysa walang maibenta. Aalis ako bago magbukas liwayway. Makakabalik din ako bago magtanghali. Magdahan-dahan ka naman. Baka magkasakit ka niyan sa sobrang pagod. ₱30. Magbibisikleta ka na may dalang ₱30 sa layong 40. Nagpapakamatay ka ba? Sapat na ito para sa paninda ko ngayong araw. Tingnan mo nga ang sarili mo. Ang putla-putla na ng mukha mo. Huwag ka nang babalik doon bukas, narinig mo ba ako? Xiao Chen, bukas hihiramin ko ang tricycle ng pinsan ko. Sasamahan kita. Huwag na, may sarili ka namang pwesto na dapat asikasuhin. Boss Chen, okay ka lang ba? Parang ang putla mo ngayon. Okay lang, puyat lang ako kagabi. Mas maraming pagpipilian doon at mas mura pa. Nag-iba na naman ang lasa ng sa tapat. Mas mabango ito kumpara noong nakaraang linggo. Lumipat na doon ang mga tao. Halos kaparehas na ng lasa mo ang sa tapat ngayon. At mas mura pa ng 20 sentimo. Kung nagustuhan nyo po, bumalik-balik kayo. Pero kung hindi nyo po gusto, hindi ko naman kayo pinipilit. Winasak. Magre-report ba tayo sa pulis? Walang silbi kung magre-report ngayon, may sasalo naman yan. Itago mo muna yan, siguradong magagamit natin yan balang araw. Huwag kang mag-alala, nakalock yan sa kabinet ko sa bahay. Walang makakakuha niyan. Lao, gusto mo bang tikman? Tunay na lasa talaga. 3 araw na grand opening, 20% bawas sa lahat. Tunay na recipe mula pa sa mga ninuno. Lahat ng nakasubok ay nasarapan. Talagang ginagawa nila ang lahat para gipitin ka. Hinahayaan mo lang silang magtinda at wala ka man lang bang pakialam. Winasak ang istasyon. At ngayon naman ay ginigipit ka rito. Ilang araw ka pa kaya makakatagal. Ate Zhang, malalaman mo rin kapag dumating ang tamang oras. Hay, ang lasa nito ay halos parehas lang doon sa tapat Totoong halos kaparehas na kaparehas ng sa Weigulway. At mas mura pa ng 20 sentimo. Xiao Chen, natikman ko lang. Magkaparehas na magkaparehas talaga ang lasa. Mas masarap ito kumpara noong nakaraang linggo. Patikim nga ako. Ano sa tingin mo? Nakuha ang itsura pero kulang pa sa lalim ng tunay na lasa. Pero hindi naman iyon mapapansin ng mga ordinaryong tao. Iyan ang pinakamasarap na lasa nila sa ngayon. Pagkalipas ng panahong ito ay tiyak na magsisimula na itong pumangit. Anong ibig mong sabihin? Pwede ba talagang pumangit ang lasa ng kusa? Huwag mo nang isipin yan, kailangan pa nating magtinda mamayang hapon. Kung magkano man ang mabenta natin ay sapat na. Boss Chen, sa kabila muna ako bumili ngayon. Huwag masamain ha. Ayos lang po, kayo na ang bahala. Hindi naman sa hindi masarap ang tinda mo. Sadyang mas mura lang doon. Maliit lang kasi ang pensyon ko. Lola, naiintindihan ko po. Kailangan talagang magtipid sa buhay. Boss Chen, hiwaan mo nga ako ng kalahating kilo gaya ng dati. Salamat po sa pagbalik, tatay. Mas may lasa pa rin ang luto mo kaysa sa kanila. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Narito pa rin kaming mga suki mo. Kumain ka muna, hindi ka na naman kumain ng tanghalian eh. Ano bang iniisip mo dyan? Ate Zhang, balak ko sanang magsara ng tindahan ng isang araw. Magsasara ka ngayon pa. Nagsisipuntahan na nga sa kabila ang mga customer natin. Kapag nagsara ka pa, mas mahihirapan ka nang hatakin sila pabalik. Kailangan ko lang pumunta sa Lin County para asikasuhin ang isang bagay. Babalik din ako agad pagkalipas ng isang araw. Ano ba kasi iyang pupuntahan mo at kailangan mo pang umalis ngayon? Kukunin ko lang ang iniwan sa akin ni Lolo. CJ, umalis ka na muna, ako na ang bahala sa pwesto mo bukas. Ang mga hindi mabebenta dadalhin ko sa night market para maubos. Huwag kang mag-alala, hindi ito masasayang. Ibebenta ko lahat ng walang matitira. Kayo po ba si Boss Chen Weigo?
Ako nga po, ano po iyon? Katrabaho po ako ni Xiaomin. Nasa ospital po siya ngayon dahil nabalian ang tadyang ng bugbugin ni Sun Ziqiang. Hindi po niya alam na pinuntahan kita rito. 500 yuan ang kailangang bayaran sa ospital. Walang pakialam si Sun Ziqiang. Wala siyang kahit isang kusing ngayon. Huwag mo na lang ding sabihin na galing sa akin ang perang ito. Sige, hindi ko sasabihin. Maraming salamat po. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Ate Zhang. Aalis na ako bukas ng umaga. Babalik din ako sa Makalawa. Mag-iingat ka sa biyahe. Bago ka lang sa Lin County at hindi mo kabisado ang lugar. Alam ko na. Boss, may kilala po ba kayong Zubonyan dito? Hindi ko pa narinig ang pangalang iyan. Salamat po. Wala akong matanda ang ganyang pangalan. Sigurado ka bang tagabayan ng Qingshi siya? Baka lumang pangalan na ng lugar yan. Address pa yan noong mahigit 10 taon na ang nakalipas. Mahigit 10 taon na ang nakalipas, ang tawag pa roon ay bayan ng Qingshi. Nandoon ang lumang kalye sa eskinita sa likod. Kukuha ng gamot. Boss, ano mo ba si Zubonyan? Bakit mo hinahanap ang tatay ko? Ako ang apo ni Chen Laojian. Iniwan ito ng lolo ko. Si Chen Laojian. Ikaw ang apo niya. Gusto ko sanang makita ang matandang si Ginoong Zubonyan. Kung mayroon kang gustong itanong, sabihin mo na ng harapan sa akin. Nasa likod bundok si tatay at nagtatanim ng mga halamang gamot. Lumabas ka lang at sundan mo ang maliit na daan paakyat ng bundok. Yung bahay na bato sa gitna ng bundok, doon na iyon. Sino ang hinahanap mo? Si Ginoong Zubonyan po. Ako po si Chen Weigo. Lolo ko po si Chen Laojian. Apo ka pala ni Laojian. Kamukhang-kamukha mo siya noong bata pa siya. Ito po ang iniwan sa akin ng lolo ko. Pasok ka, maupo ka at mag-uusap tayo. Sabi ng lolo mo kapag dinala mo sa akin ang papel na yan. Ibig sabihin ay hindi naputol ang kakayahang ito. Ginoo. Bakit po ba biglang nagsara ng pwesto ang lolo ko noon? 30 taon na ang nakalipas, nagtulungan ang tatay mo at ang tito mo. Para pilitin siyang ibigay ang resipe para kumita ng pera. Sa sobrang galit niya ay nagsara siya ng pwesto. At nangakong hinding-hindi na muling hahawak ng kawali. Pero itinuro niya sa iyo ang lahat ng kakayahan sa pamamagitan ng salita lamang. Lokal na ligaw na paminta. Noong nabubuhay pa ang lolo mo, taon-taon siyang pumupunta rito tuwing panahon ng bailu para kumuha nito. Paano po ba ito ginagamit? Sabi ng lolo mo, dalhin mo lang ang papel na ito. Kahit pa ang sarili niyang piniling tagapagmana. Kailangan dumaan sa tamang proseso ang mga hilaw. 3 beses pasingawan at 3 beses ibilad. Dapat maging maingat sa bawat hakbang. Bukas ko na ito ituturo sa iyo. Dito ka na muna matulog ngayong gabi. Magsisimula tayo bukas ng umaga. Naghintay ang lolo mo ng 30 taon. Hindi na bali ang isang gabing ito. Ginoo, handa na po ako. Bakit ka ba nagmamadali? Tingnan mo muna. Sa paggawa nito bawal na bawal ang magmadali. Ang mga hilaw na butil na ito ay matitigas at bago pa. Kung ihahalo mo agad ito sa sarsa, magiging mapait at mapaklalang ito. Katulad ito ng tinago ko sa banga. Iniwan po ito ng aking lolo. 3 beses pasingawan at 3 beses ibilad. Pasingawan sa mahinang apoy ng 40 minuto matapos kumulo ang tubig. Hanguin at ilatag para ibilad hanggang magkaroon ng puting powder. Ang isang pasingaw at isang bilad ay katumbas ng isang ikot. Ang 3 ikot ay abutin ng 7 araw. Sa mahinang apoy ng 40 minuto, ibilad hanggang magkaroon ng puting powder. Sa 3 ikot na 7 araw, huwag na huwag ibibilad sa matinding sikat ng araw. Dapat ilagay sa malamig at mahangin na lugar. Kung may sikat ng araw, ibilad lang sa unang 2 oras. Huwag kang hihinto at itanim mo ito sa puso mo. Tandaan mo ito sa utak mo. At ibaon mo sa iyong sistema. Tandang-tanda ko na po. Ito ang tapos na amuyin mo. Kapag humalo ang amoy na ito sa salsa, ito ang magiging kaluluwa nito. Ilatag ng manipis at huwag pagpatong-patungin. Mag-iwan ng puwang sa pagitan ng bawat butil. Kapag hindi natuyo ng husto ay amagin lang ito. Ngayong alas 9 na ibilad hanggang alas 11 bago ipasok sa loob. Ilabas mo ulit pagdating ng alas 3 ng hapon. Ibilad mo hanggang alas 5 ng hapon. Kailan po masasabing tapos na ang pagbibilad? Kapag hindi na madikit sa kamay at may puting powder na parang pinong asin. Ibig sabihin tapos na ang unang ikot. Babantayan ko po ito. Ang huling beses na pumunta rito ang lolo mo.
Ay noong taglagas ng taon na nagsara kami. Nagsisisi siyang hindi niya agad ito na ipasa sa tamang tao. Pinili ka niya noong 10 taong gulang ka pa lang. Takot siyang baka huli na ang lahat. Nakaabot naman siya sa oras. Naituro na niya ang lahat ng dapat ituro. Kaya huwag mong hayaang masayang ang 30 taon na paghihintay niya. Tatandaan ko ang utang na loob ko sa matanda. Utang na loob iyan sa lolo mo. Pagkatapos bukas babalik na ako riyan sa iyo. Hindi na makakahintay pa. Dagdag pa ang 7 araw na paghahanda ko mismo. Saktong-sakto para lumabas ang pait sa dulo. Kuya Chen, ibinabalik ko na ito sa iyo. Sinunod niya ang lahat ng nakasulat doon. Walang binagong kahit isang hakbang. Sinaktan ka ba niya? Umiba ang lasa ng ulam. Sinisi niya ako na mali raw ang naalala kong hakbang kaya sinampal niya ako. Hindi rin niya ako binayaran sa trabaho ko. Sinunod niya talaga ang lahat ng hakbang na ito. Walang binagong kahit isang hakbang. Si Tatay Fan mismo ang gumawa ng lahat ayon sa utos. Nakita ko yun mismo ng sarili kong mga mata. Hindi na mababawi ang mga maling hakbang na nagawa. Kukunin ko na ang kwaderno. Umalis ka na Kuya Chen. Patawad, alam kong nagkamali ako. Kahit galitan mo ako o saktan okay lang. Hindi kita raratratin o sasaktan. Sige na, umalis ka na. Kuya Chen, nakapasa ang kapatid kong babae sa high school. Hintayin munang mamuti sa unang pagpapasingaw. Ilang araw ka nang hindi natutulog. Ang putla ng mukha mo parang papel. Kulang lang ako sa tulog kagabi. Ayos lang, ano ba ang pinagkakaabalahan mo? Gising ka ng 1:00 ng madaling araw-araw. Pinapatay mo ba ang sarili mo sa pagod? Kaunting tiis na lang ng ilang araw. Medyo kakaiba ang lasa ngayon ah. Parang may pait sa huli o guni-guni ko lang. Baka may problema lang sa mga sangkap ngayon. Mukhang wala namang problema. Boss, may problema yata sa karne mo. Ang pait, isang subo pa lang, tuyong-tuyo na ang lalamunan ko. Hindi naman siguro, baka hinayaan mo lang ng matagal. Kaninang umaga ko lang binili ito. Bagong hango pa nga sa kaldero. Tikman mo kaya para malaman mo. Ehem. Ibalik mo ang pera ko, isang subo pa lang ng apo ko iniluwa na agad. Ano ba namang klaseng pagkain ito? Ate, sandali lang po, wag po kayong magalit. Baka may problema lang po sa salang ito. Papalitan ko na lang po. Anong palit-palit? Ibalik mo ang pera ko, 2 order ang binili ko. Parehong mapait, ibalik mo ang pera ko. Mang Fan, lumabas ka muna rito, bilis. Anong nangyayari rito? Maayos naman ito kahapon ah. Sira ang sabaw sa ilalim. Pumait ang nasa ilalim. Sira na ang buong kaldero. Pwede bang lagyan ng asukal? Lagyan kaya natin ng toyo para matakpan ang pait. Na-oxidize ang nasa ilalim. Kahit ano pang ilagay mo, hindi na matatakpan iyan. Kailangan nang itapon ang buong kalderong ito. Naku, pasensya na po. Pasensya na talaga, may problema nga po ang salang ito ngayon. Ibabalik ko po ng buo ang bayad ninyo. Anong orihinal at pamana mula sa ninuno, panluloko lang pala ito. Kahit mamatay ako, hindi na ako babalik dito kailanman. Anong nangyayari rito? Bakit ang daming nagbabalik at nagpapasosoli rito? Panis na ang pinakasarsa. Pumait ang buong kaldero. Sabi ni Mang Fan, sira na raw ang sabaw sa ilalim. E di magluto na lang uli ng isang bagong kaldero. Gumamit ng mga bagong sangkap at mag-umpisa uli sa simula.
Maglagay uli ng bagong kaldero sa kalan. Kung may mali sa paraan ng pagluluto natin, maaga o huli, maulit at maulit pa rin ang problemang ito. May problema sa paraan ng pagluluto natin. Nakasulat naman doon sa kwaderno Hindi ba natin sinunod ng paisa-isang hakbang ang nakasulat doon? Sinunod nga natin pero nagkaproblema pa rin, kaya alinman sa dalawa, pwedeng mali ang pagkakasulat doon. O sadyang binigyan tayo ng maling paraan. Maaasahan ba talaga tong notebook na to? Sabi ni Mang Fan baka may problema sa proseso. Impossible. Detalyadong isinulat to ng batang iyon. Binabantayan niya to araw-araw. Sa bakit naging mapait na naman? Sabihin mo sa akin kung bakit. Idinagdag lang ang mga hakbang na to pagkatapos. Sabi niya bagong paraan daw to. Kamusta? Ayos ba tong batch na to? Mapait na naman, parang yung naunang batch lang. Umahon ang pait mula sa ilalim. Bakit? Alin ba talaga ang maling hakbang dito? Boss Chen, ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Palpak ang prosesong to. Hindi ko to kayang ayusin. Humanap na lang kayo ng iba. Sira na lahat ng binili nating mga hilaw na materyales. Kasama pa ang sahod ni Mang Fan, renta at renovation. Magkano lahat? Halos 20,000. Chen Weidong, buksan mo ang pinto. 8,600, kalahating buwan na akong naghihintay. Nasaan ang pera, insan? Bigyan mo pa ako ng ilang araw. Gagawa ako ng paraan. Palugit, para masayang lang ang pera ko. At nagawa mo pang humingi ng palugit sa akin. Kung wala kang maibabayad, kukunin ko ang pwesto sa East Street para pambayad sa utang mo. Hindi pwede, pwesto ng tatay ko yun. Hindi mo pwedeng gawin yan. Pangalan mo ang nasa kasunduan ng utang. Hakutin niyo lahat ng gamit sa pwesto. Ang kulang pa, bayaran mo sa susunod na buwan. Kuya Biao, pakiusap maghintay ka pa ng kaunti. Uuwi ako sa mga magulang ko para manghiram. Hindi na ako makapaghintay, magpapadala ako ng tao ngayong hapon para hakutin yan. Subukan niyo lang at makikita niyo ang hinahanap niyo. Anong ginagawa niyo? Pwesto ng pamilya ko to. Sinong may sabing hakutin niyo yan? Ang anak mo ang pumirma rito. May utang siyang 8,600 kaya kinuha namin ang pwesto. Puntahan mo ang anak mo. Ano namang kinalaman ng pwesto sa utang niya sa inyo? Sa akin ang pwestong to. Ang nakasulat sa rehistro ng negosyo mo ay Chen Weidong. Ay, check mo kaya. Tabi dyan, wag mo akong istorbohin sa ginagawa ko. Ang utang ng anak mo. Kung kaya mo, bayaran mo. Garapalang pagnanakaw na to ni Mabiao. Isang administrador lang ng palengke. Saan siya humuhugot ng kapal ng mukha para ipasara ang pwesto ng iba? Nga naman, hindi naman siya hukuman. Saan galing ang karapatan niyang hakutin ang mga gamit ng iba? Mahal, wag mo naman akong takutin. Tungkol sa iligal na paniningil ng mga tauhan ng pamamahala ng palengke. Pati na rin ang walang pahintulot na pagkuha sa mga ari-arian ng mga tindera. Upang imbestigahan at makipagtulungan sa kaayusan ng pamamahala ng komersyo. Para imbestigahan ang disiplina sa paghawak ng ari-arian ng mga tindera. Iimbestigahan na yata rito si Mabiao. 3 taon siyang nangolekta sa akin ng pera para sa proteksyon. Ni hindi man lang nagbigay ng kahit isang resibo. Masisiguro niyo ba na totoo ang mga sinasabi ninyong ito? Na si Mabiao mismo ang gumawa ng lahat ng ito. Tanda ko pa, madaling araw noong ika-12 ng Marso. Nagsama siya ng 5 tao para wasakin ang pwesto ng litsunan ni Weigo. Nakita ko mismo iyon. Kinaumagahan, sinabi ko agad sa may-ari ng pwesto. Mapapatunayan din niya na winasak talaga ang pwesto niya. Sa 3 taon na pangwolekta ng proteksyon, dinaragdagan niya iyon ng 50 piso buwan-buwan. Ni isang resibo, wala. Itong sulat kamay na papel lang ang binibigay niya. Ito naman yung noong nakaraang taon. Sabi niya kung hindi ako magbabayad, hindi niya ako papayagang magtinda. Salamat sa pakikipagtulungan ninyo. Kung may iba pa kayong ebidensya, maaari niyo ring isumite lahat dito ngayon. Sapat na ang mga ebidensya. Sabihan si Mabiao na pumunta sa istasyon bukas ng umaga para magpaliwanag. Ipadala ang sulat ng abiso ngayong hapon din. Lahat ng transaksyong dumaan sa kanya. Ang lahat ng binagong upa ay ibabalik sa dating presyo. Siguraduhing maipapadala ang nakasulat na abiso. Pagkatapos muling suriin ang sasakyan,
Ang pagkakasamsam ay walang sapat na batayan. Ibabalik ang multa sa iyo, kaya pwede mo na itong abayahe paalis. Talaga po ba? Pwede ko na po itong abayahe paalis. Tapos na ang lahat ng papeles, sige na, I drive mo na paalis. Ha ha ha. Ha 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 ha. Bro, nakabalik na ako. Welcome back. Kuya Zhu, nakuha mo na ba ang kotse mo? Ibinalik na, napatunayang labag sa batas ang pag-impound. Buti nga, putol na ang buong koneksyon ni Mabiao. Hahaha Kuya Zhu. Bukas, dodoblehin ang dami ng mga paninda sa kabilang bayan. Dodoblehin, gusto mo ba? May malinamnam at siksik na lasa ng nilaga sa simula. Sa gitna naman, may panibago at banayad na lasa na sumusulpot. Sa dulo, may matamis na lasa na naiiwan at hindi nawawala. Lolo, nahanap ko na. Xiao Chen, bakit nag-iba ang lasa nito? Mas mabango pa kaysa noon. Binago ko ng kaunti ang resat. Sige nga, hiwaan mo ako ng isang piraso para matikman. Ano ang mayroon sa aftertaste na ito? May naiiwan talagang tamis sa aking bibig. Boss, anong lasa ito? Sobrang bango, pabili nga ng kalahating kilo. Grabe ang sarap ng lasa. Mas masarap pa kaysa noon. Boss Chen, mas masarap ang lasa nito kaysa noon. Ang tamis na naiiwan sa bibig. 30 taon ko nang hindi ito natitikman. Lolo, ito po ang lasa ng luto ng lolo ko. Hoy, dalian mo naman. Dalian mo bro, ang dagsa ng tao. Mas matindi pa kaysa sa araw ng pagbubukas natin. Huwag ka lang tumayo riyan, tulungan mo akong kumuha ng bayad. Boss Chen, galing po ako sa Fumanlu. Gusto ko sanang makipag-usap tungkol sa pangmatagalang supply. Mas murang presyo para sa malaking bulto. Pagkatapos ko pong asikasuhin ang mga nakapila, pakiantay po ako ng 10 minuto. Ang Fumanlu ang pinakamalaking restaurant sa buong bayan. Boss, tuloy po kayo sa loob para makapag-usap tayo. Madali lang pag-usapan ang presyo para sa pangmatagalang supply. Walang problema sa dami. Hindi maaaring bumaba sa 85% ng presyong tingi. Sige, deal sa 85%. Weigo, dumaan lang ako para sabihin sa iyo. Sinarado na ang Xintianji. Alam ko. Weigo, pakiusap tulungan mo si Papa. Nawala ang pwesto niya kaya araw-araw siyang hindi kumakain at umiinom. Sinabi ni Mama sa kanya. Paano naman ang sarili mo? Nagnakaw ng resipe at nanguha ng mga tauhan. Kinasundo si Mabiao para ipasara ang pwesto at ipasira ang tindahan. Paano mo naman ipapaliwanag yan? Kasalanan ko. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Pupuntahan ko si Papa para asikasuhin ang problema niya. Ang tungkol sa iyo, saka na natin pag-usapan. Weigyo. Ang lasang ito. Ito ang sa lolo mo. Sa lolo nga. Iniwan sa iyo ng lolo mo ang mga bagay na ito. Ako ang pinili niya. Napakaluwag at maliwanag. Sobrang sapat ang espasyo para sa kalan sa likod at counter sa harap. Napakaganda ng lokasyon. 10 beses na mas maganda kaysa sa palengke. 4,800 ang upa kada taon. 3 buwang deposito at 3 buwang paunang bayad. 2,400 muna ang ibabayad. 4,200. Pipirma ng kontrata para sa 3 taon. Hindi tataas ang upa. Deal, pirmahan na ang kontrata. Hahaha. Bro, alam mo ba kung gaano kalayo mula sa bodega ng bigas hanggang dito?
Hindi pa nga nag-umpisa, gawin na nating pinakamalaki ang karatula. Para makita ng buong kalye. Boss Chen, bumalik na ako. Ako ang unang-unang pupunta kapag nagbukas ang bagong tindahan. Ate Son, maligayang pagbabalik. Bumagsak na si Mabiao. Pinapunta agad ako ng asawa ko. Baka kasi ayaw mo na sa akin, hehe. Weigo, tingnan mo kung tama lang ang taas ng kalan. Dagdagan pa ng 2 sentimetro ang taas. Masyadong mababa, masakit sa likod kapag nakayuko. Si Yao Chen, nagtatanong ang gumagawa ng karatula kung gaano kalaki ang mga titik. Pinakamalaking sukat para punuin ng 4 na salita ang buong board. Sulit ang isang taong paghihintay para sa lasang ito. Boss Chen, darating ako bukas ng 2:00 ng madaling araw. Hinding-hindi ako mahuli. Boss, magkano ang pata ng baboy? Bigyan mo ako ng isa. Dahan-dahan lang, huwag kang magmadali. Marami tayong stock ngayon, kumpleto lahat ng klase. Abot na hanggang sa katabing tindahan ang pila. 3 beses nang nakatingin ang may-ari ng tindahan sa tabi. Kalahating araw pa lang, nakuha na natin ang record ng buong araw sa palengke. Unang araw pa lang kasi, kaya bago pa sa kanila. Kailangan muna nating mapanatili ito ng 1 linggo para masabing matatag na tayo. Sasarap ba naman ang timpla mo? Sino ba naman ang hindi babalik? Pustahan, mas dadami pa iyan pagkalipas ng 1 linggo. Huwag ka nang makipagpustahan. May darating pang panibagong stock mamayang hapon. Bagong bukas ang tindahan ni Weigo. Napadaan lang ako para tingnan ito. Zheng Ru, pasok ka muna at maupo. Naghiwalay na kami ni Son Shikiang at lumipat na ako ng tirahan. Alam kong galing sa iyo ang 500 piso na iyon. Maliit na bagay lang iyon. Heto ang 500 piso para bayaran ka. Huwag mo nang ibalik, itabi mo na lang iyan. Kailangan mo ng pera para magsimulang muli. Maraming salamat talaga sa iyo. Ayusin mo ang buhay mo at huwag ka nang magpapaapi ulit sa iba. Mag-ingat ka rin palagi. Ang ganda ng tindahan mo. Isang taon ang nakalipas, 1 kaldero lang ang gamit mo. Baka nga kulang pa ang 2 kaldero ngayon. Lalabas ang unang batch sa 10:00. Sabihan mo ang mga nasa harap na maghanda na. Weigo, dinalhan ka ni inay ng 1 mangkok ng sabaw. Pasok ka muna at maupo rito sandali. Kung nakikita lang ito ng lolo mo, nakikita niya ito. Hindi mabuti ang lagay ng tatay mo. Araw-araw kanyang hinahanap-hanap. Sabihin mo sa kanya na magpahinga ng mabuti at huwag nang mag-alala. Aalis na si inay, magpatuloy ka na sa trabaho mo. Makakauwi ka ba para kumain kasama namin sa Mid-Autumn Festival? Opo, gagawa ako ng paraan para makauwi sa araw na iyon. 1 buwan na ang nakalipas, hulaan mo kung magkano ang kabuang benta natin. Tol, nagtagumpay ka na. 1 buwan pa lang naman, mahaba pa ang lalakbayin natin. Sige na naman, pwede bang maging masaya ka naman kahit sandali? Araw-araw kang seryoso, parang hindi mo tinatanggap ng maayos ang mga customer. May mock exam 6 Xiaozu bukas. Uwi muna ako para paglutuan siya ng noodles. Dalhin mo ito para kay Xiaozu. Galingan mo sa pagsusulit ha. Kita tayo bukas, Boss Chen.